Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Cancer. Oh my God, Cancer, napakaganda. This is the wheel, no, of fortune. So, swerte ito. This is good luck and good fortune on your side. So, finally, 'di ba, mababalot na kayo ng swerte. Dadating na sa buhay ninyo yung swerte, no? Maaaring matagal nyo na tong pinagdadasal, maaaring matagal nyo na tong minimithi na magkaroon kayo na dumating na yung swerte ninyo. So, maaaring ito na nga, na ba, Cancer? Maaaring ito na yun. Things are going to change na for the better. Maaaring magkakaroon dito ng maraming pagbabago, maraming movement, maraming galawan. Kasi nga, po pwedeng hindi lang iisang parte ng buhay ninyo ang pwedeng magbago rito. You know, so depende yan sa inyong sitwasyon, but yun nga, no, magkakaroon na ng pag-ikot, kumbaga, no, babaling na yung swerte sa inyo, iikot na yung gulong ng buhay, gulong ng palad, kumbaga, at magiging mas maayos, mas maganda, mas magaan, mas maswerte na kayo sa ngayon. So, there's going to be progress, no, sa mga ginagawa ninyo. Magkakaroon na ng swerte din kayo sa pera, relationship, trabaho, you know, and it could be in various areas of life, no? Maaaring siswertehin na kayo. So, what else? We have 7 of Earth. Ayan. So, maaari din ang iba sa inyo rito, meron na kayong mga you have planted seeds, no, in the past. At maaring sa ngayon, ina-assess ninyo to, tinitignan ninyo, binibisita ninyo, kumbaga, tinitignan ninyo kung ano na yung mga nagawa mo, no? Maybe you are making an assessment kung ano na yung development, no, ng mga ginawa ninyo in the past, 'di ba? Kung nagbunga na ba yung mga itinanim mo, something like that. So, pwedeng ngayon, ano ka na lang, maghihintay, no? Maybe nasa waiting game na lang kayo. At maari din kasi na siguro masasabi mong nagawa mo na din ang lahat. 'Di ba? You were able to perform everything that you need to do para magkaroon ng magandang bunga, no? Yung ano mo, yung plano mo. Kaya siguro ngayon mag-aantay ka na lang, no? So, maybe you just need to practice more patience pa, 'di ba? Kung nakapaghintay ka na nga ng ilang weeks, 'di ba? Ilang buwan siguro. So, mas lalo pa siguro na mas papahabain mo pa ngayon yung inyong understanding and patience. Kasi maaaring nakikita mo din, no, na siguro nagkakaroon na din ng movement, nagkakaroon na ng progress ang mga ginawa mo. Kaya siguro din mas magpapasensya ka pa kasi kumbaga meron kang nakikinikinita din, no, na magiging magandang outcome ng ginawa mo. So, what else? We have 4 of Earth. Ayan. So, siguro din ngayon, Cancer, pwedeng may pagkakataon na din kayo, no, na talagang maging ano kayo, maging luxurious. Baka kasi talagang marami na kayong pera, no? Dati na kayong maraming pera. At with the swerte na dadating din sa buhay ninyo, mas dadami pa siguro ang inyong pera. You know, pwedeng ganun ang ganap. And maaari din, reminder ito para sa inyo na kontrolin mo din, no, ng maayos, i-manage mo ng mas maayos pa yung kaperahan ninyo. Yung pagmamanage ng inyong pera, make sure na merong disiplina, no? Pairalin ninyo yung inyong disiplina. Okay? So, kanina pa, nakikita ko yung number 44, no? So, maaaring number 44 is, maaaring yung number 44 is, ang tawag dito, a significant number para sa'yo. Kaya, good luck sa'yo kasi maaaring mag-resonate ang mensaheng ito, no, sa sitwasyon ninyo.
So, let's see kung ano pa ang mga messages para sa iyo, Cancer. Ito pala muna. Dito muna tayo sa deck na ito. So, we have the Earth Fairy. Sabi dito, physical health, grounding, foundation. Ayan. So, this could be an important reminder para sa inyo, Cancer, na alagaan ninyo yung inyong sarili. Alagaan ninyo lalo-lalo na ang inyong physical health. Baka kasi, alam mo yun, sobra kayong busy lagi. Baka you're always preoccupied, no? At wala kayong time siguro na i-ground yung inyong sarili, wala kayong time na magpahinga, no? Maybe you're not getting enough time para sa pagpapahinga. At alam mo, kahit anong edad natin, 'di ba? Kailangan nating i-priority, no? I-priority yung katawan natin, yung kalusugan natin. Hindi po pwedeng hayaan lang natin, no, na go, go, go lang tayo lagi para tayong energizer, no? Kasi tao lang tayo. Always remember na meron tayong kapaguran, no? Meron ding ah, meron ding hangganan, no, ang lakas natin. Kaya kailangan na bago tayo umabot sa ma-empty, ma-drain tayo, kailangan nakakapag-replenish tayo. Kailangan nakakapag-rejuvenate tayo, nakakapag-recuperate at ang tawag dito, recharge tayo. Okay? Kasi mahirap na, diba? Mahirap nang abusuhin ng katawan. Kasi eventually, lalabas at lalabas ang problema. Merong, alam mo yun, hindi natin gustong magkasakit. Diba? We don't want that. Kaya dapat alagaan natin ang sarili. Now, and this is an important reminder para sa inyo. You know, take care of yourself. Okay? Kasi kailangan mo. Maaring may mga nararamdaman na kayo. 'Di ba? Sa ngayon, maaring may mga physical discomfort na kayong nararanasan. Kaya habang maaga pa, alagaan mo na ang inyong sarili. Agapan mo na, 'di ba? Ipagamot na kung may kailangang ipadoktor. Kaya baguhin mo na yung ano mo, yung routine mo. I-incorporate mo na sa priorities mo, sa priority list mo, yung pagsa-self-care. Okay? Para hindi tayo umabot doon sa sitwasyon na burnout ka, 'di ba? Na-stress ka, na-depress ka, yung mga ganon. Okay? So, what else? We have the Queen, woman, fertility, feminine power, sexuality, friendships. Ayan. So, pwede na ang iba din sa inyo rito. Pwedeng you are also going to be more open to friendships at maaring you're making new friends, no? Specifically female friends. So maaring mas marami kayong makikilalang bagong female friends, no? So which is good. Or baka meron kayong mga kaibigan talaga, no? Mga female friends na talagang very very supportive of you, no? Very encouraging of you. Maaring nandiyan sila lagi, no? Nakaagapay sa'yo. Very supportive of you. Parang ganon. So, we also have this one. Ayan. Transformation and trusting the psychic gifts. Yeah, water sign kayo. Masyado kayong receptive. No? Malakas ang radar ninyo lagi. Malakas ang inyong intuition. Kaya, lalo-lalo na sa ngayon, 'di ba? Siguro mas extrang mataas ang level, no, ng ninyo, ng psychic ability ninyo, ng mga intuitive abilities ninyo. Kaya kailangang magtiwala kayo rito. Okay? Pakinggan ninyo yung mga messages, no, na napipick up ninyo from your intuition kasi napaka-importante yan divine guidance yan yun ang mag-lead sa iyo towards the right decision, towards the right path in your life, yung ganon. At saka, pagbabago, there is transformation, no, na mangyayari talaga sa buhay ninyo. There is transformation that is going to
happen dito. You know, yung transformation na to, pwedeng ikaw mismo yung mag-create ng pagbabagong ito, maaring ikaw mismo yung mag-iisip ng way para magbago ang takbo ng buhay mo, or this could be the universe doing this favor for you. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Kayo lang yung tanging makakaalam niya when this happens. Okay? But yeah, you need to be ready for anything. Okay? Kasi si the wheel then, that signifies changes. No? So talagang siguro maraming movement, maraming travel, maraming pagbabago ang pwedeng mangyari dito. No? So what else? We have music. Ayan. So siguro kailangan mo din na gamitin yung musika para makapag-relax ka. Baka dati nagagawa mo din ito. Siguro habang nagpapahinga ka, 'di ba? Maybe you used to listening relaxing music, yung mga soothing music, 'di ba? Maaring nag-enjoy ka diyan sa pakikinig. Pero maaring syempre nagkaroon nga kayo siguro ng disconnect sa musika. Kaya kasi nga maaaring hindi na kayo nagkakaroon ng time para mag-chill muna bago kayo matulog, 'di ba? So, 'yan, balik ninyo, no, yung dati ninyong ginagawa. If you are enjoying those relaxing music before kayo matulog or habang kayo nagpapahinga, whenever nagpapahinga kayo. So, ibalik ninyo 'yon. Okay? Kasi iba, 'di ba, ang epekto, lalo-lalo na yung may mga sound of water flowing. 'Di ba? Very relaxing 'yon. Kaya give it a try, give it to yourself. Ibalato mo 'yan sa sarili mo. Kaya magpahinga ka. Bigay mo sa sarili mo yung time, na makapag-rejuvenate para ma-renew mo yung inyong sarili. May balik mo yung lakas mo, 'di ba? Yung energy mo, yung vitality mo. So, we have creativity. Yeah, maging creative, no? Maging creative ka. Hindi kailangang lahat ng ginagawa mo nakabase sa libro, hindi lahat ng diskarte mo dapat nakabase sa kung ano man yung pinag-aanuhan mo, kung ano man yung inspiration mo, 'di ba? Sometimes kailangan natin na maging creative. Sometimes kailangan natin na mag-try ng different approach. 'Di ba? Kung alin yung mas effective na tingin natin maging effective, gamitin natin. Let's go outside the box, So what else? We have time out. You know what? Yung pahinga to. Yung time out na to is definitely pagpapahinga. Okay, Cancer? So feeling ko sobrang kayo. Sobrang pagod na, no? Sobrang pagod. But maybe sa dami ng karga-karga mong obligasyon o responsibilidad, whether sa trabaho, sa pamilya, 'di ba? Parang sobrang stressed out na kayo. Maybe you are burnout, you are stressed out. Kaya take a time out. Okay? Meron tayong physical health, time out. So, napakalakas ng energy ng dalawang ito. Malakas ang panawagan sa inyo na kailangan mo ng breather. This is necessary for you, to take a breather. Take a time out. Okay? Kung meron kayong access sa nature, as long as you are safe, isipin mo din, i-consider mo din kung ang safety mo. Okay? Kasi may mga lugar na hindi ka basta-basta pwedeng pumunta sa nature na mag-isa, 'di ba? Or kahit anong oras, no? So, titignan mo din, yung yung sitwasyon mo. Hindi po pwedeng basta-basta kang pupunta sa kung saan na kailangan siguraduhin mo na magiging safe ka. Okay? So, yun. No, surround yourself with nature. Pwedeng sa yard nyo lang, no? Kung meron kayong yard, meron kayong front yard, meron kayong backyard, 'di ba? Napapaligiran kayo ng mga halaman. Pwede na 'yun, no? Meron kayong fountain sa bahay ninyo, sa backyard ninyo, sa front yard ninyo. Okay na 'yun, ka lang diyan. Focus yourself on that. Panoorin mo yung tubig na
umiikot-ikot dyan sa fountain mo. Di ba? Ganon. So, kailangan din natin na iba na maging creative, maging resourceful. Di ba? But if you are safe, di ba, to access a nature, then go for it. Kasi it's very therapeutic, it's very healing, lalo-lalo na yung alam mo yun, lagaslas ng tubig, 'di ba? Kung kunyari meron kayong access na mag-beach kayo, 'di ba? Yung magtatampisaw lang kayo sa tubig. Alam mo yun, yung nakatouch lang sa katawan mo, yung nature, 'di ba? Malaking tulong na yun, no? Malaking tulong yon. Kahit nga umupo ka lang sa grass or umupo ka lang sa lupa mismo, yung wala kang walang sapin sa paa, walang tsinelas, walang sapatos. As in yung barefoot, iapak mo sa lupa, 'di ba? Magtagal ka diyan, 5 minutes, 10 minutes, or umupo ka sa grass, yung paa mo nakadikit sa grass, sa lupa, pumikit ka at mag-chakra meditation ka. Nako, ang laking tulong niyan. Makikita mo yung mararelax ka kahit papaano. At saka parang gagaan ang pakiramdam mo. So, alam mo dito sa YouTube, ang dami-daming pwedeng meditation music din na pwede mong mapakinggan, pwede mong gawin din yan to ground yourself. Pwedeng maraming ideas ka na makukuha. Search mo lang kung papaano what are the ways, to ground yourself. Marami kang idea na mababasa diyan, makikita diyan, mapapanood na maaring magbigay sa iyo ng idea, na kung ano yung possible din para sa iyo, na pwede mong magawa na safe ka. Okay? So take a time out. This is really an important thing for you, Cancer. Napakalakas ng panawagan sa inyo na kailangan mo na ng breather. Kailangan mo na umatras muna ng kahit konti sa mga worldly things na pinagkakabalahan mo and focus on your physical health, on your mental health. Okay? Good luck po. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.